Good morning mga farmers. So ito ipapakita ko yung yung kamatis kong tanim. So ito yung mga tanim kong kamatis, yung mga bunga oh. Kaya hindi masyadong malaki. Tama lang yung laki niya oh. Saka medyo kulang ng ng fertilizer. Organic po ito mga farmers. So dito yung iba oh. Ayan. Nung umuwi po ako, marami pong dahon ito. Pero pagbalik ko, ganyan ang ginawa nila. Kaya yan, kita nyo, mga farmers. Maraming bunga pero walang dahon, no? Ayan. Ayan, no? Diba? Malalaki itong kamatis na ito. Kaso, medyo kulang ako ng ng organic na nilalagay. So, ayan kamatis po natin. Ngayon punta tayo dun sa ipoproning natin. Mga farmers, ito yung kamatis po natin. So ngayon, papakita ko sa inyo yung paano mag-proning po ng kamatis even dito sa garden lang. So last time na pinakita ko sa inyo, hindi pa na-proning pero ito late na po na mag-proning. Dapat ito before po, or may mga bulaklak po na konti pa lang, doon natin ipoproning para makapokus po siya. Ayun pakapal po mga farmers. So yan, pag-usapan po natin yung pruning po mga farmers. So direct na po tayo. So ang gagamitin ko po ay itong gunting. Sure po natin na itong gunting po na to ay malinis. So ginamit na natin sa iba ito, pero malinis naman po yung pinagtanggalan po natin ng mga dahon sa kabila. So ito hindi ko siya ginalaw kasi nung mga nakarang kasi namuwi nga ako, sabi ko nga pagdating ko wala na mga dahon yung mga tanim ko. Pinaggagawa nila, pinagpuputol nila yung ginaya-gaya nila ako sa pruning, kaso hindi nila alam yung proper way of how to prune the tomato. So ito, ipapaliwanag ko po sa inyo. Tingnan nyo ang kapal po hindi po makita sa ilalim po niya. So ito, napabayaan ko, dapat ito noon pa na pruning para hindi ganito yung itsura po niya. So ito kasi, ang purpose kasi ng pruning para po makapag unang-una, tingnan nyo, ang kapal po, hindi po makapag-flow yung air sa ilalim po niya. So mahalaga po yun Tapos pangalawa, kaya natin ipapruning ito para mabawasan po yung dahon po niya at matanggal din po yung mga hindi po maganda na dahon. Pero ito kasi maganda po lahat mo yung dahon po niya. Yan. Tapos pangatlo, kaya natin babawasan para yung pag nabawasan natin yung dahon po niya o yung mga sanga niya po sa baba, magpo-focus po siya dito sa taas, dun sa flower, magkakaroon na ng bunga niya. So tanggalan po natin dito. Ayan, sample natin. Itong mga sucker niya, tanggalin mga yan. Ayan, dami niyan. Actually ito dapat natanggal pa noon pa. Yung haba niya na imagine. Pero ito mga farmers kung may mga tanim po kayo na kamatis na ganito tapos sinatanggalan niyo po ng ganito niya, ito pong pinagtanggalan niyo po na to ay pwede po siyang itanim. Ito mga to, lalo na galing po dun sa baba, pwede po itong tanim or lagay niyo muna sa tubig hanggang sa magkaroon siya ng ugat, tsaka niyo ilipat tanim. So ito, actually ito dinidiretso ko lang tinatanim to minsan So kung gusto nyo pong magparami pa ng kamatis, marami pong kamatis dito So ganyan lang po mga farmers Ito natin. Yan. Ang ginawa kasi nila dito sa kamatis ko nung wala ako, pinagtatanggal nila yung mga dahon nila, tapos umabot siya hanggang dito hanggang dito pinagtatanggal. So ang naiwan lang itong upper part na to. So may mga bunga na yung iba tinanggalan. Ngayon pinakita ko sa kanya kanina. So wala nang silbi hindi na mapalaki yung bunga kasi nga ganun ang ginawa. So ito hanggang dito lang mga farmers. Focus lang siya sa taas. Galing pa natin to. So diba? Mamaya papakita ko sa inyo kung matanggal ko to lahat. Matanggal ko to lahat ng dahon. Anong pinagkaiba niya. So ngayon ito pa lang isa pinagtanggalan natin. Tingnan nyo diba? Ang laking ginawa niya kasi wala nang dito sa ilalim. So pag natanggalan na, makita nyo maganda na yung flow ng air dito sa ilalim niya. So yan pala yung may tinanggal natin mga farmers. Diba?
So ang kapal oh, mamaya pakita natin pag natapos ko natanggal. Ayaw. Yan po lang mga farmers, panagdalan na tayo. Tingnan natin mabuti yung tanggalan natin kasi na madali pasaktan din ang kamatis. Sayang yung mga sucker nyo, pwede yung gano'n, tanim tulit. Kasi hindi marami pa akong tanim kasi tsaka wala nang pagtataniman. Dati po kasi sa father ko dati, malawak yung pamitisan ko namin dati. Yung father ko, ang buhay pa, yung nagtatanim ng kamatis. Alam ako yung tungkol sa pagtatanim. Pero may pakita pala akong mamaya sa inyo. Ito yung tinanggalan ko muna. Tinanggalan ko lang po dati ko ng sucker. Pero may pakita ko sa inyo, hindi ko tinanim yan, pero tingnan mo po siya. Dami nga oh. Dahil ko mga sucker na to. Maganda ng tanim ito. May tanim ng bako. So na mga farmers, natanggalan natin. So ganito na yung itsura niya oh. Diba? Compare natin sa yung kanina. So ito mapansin nyo, ito kasi mas mataas po siya kaysa doon sa kabila. Kaya yun, hindi pa natanggal natin yung konti doon. Kaya lang natin yan lumaki. Ito, okay na siya. Ayan, lahat pati sa likod po niya mga farmers. Tinanggalan natin lahat yan. Hindi, napaka-importante rin po ang ito malaman nyo. Ito pinagtanggalan natin, pwede natin itanim yung iba, yung mga sucker po niya malalaki, pwede itanim yan. Tapos yung mga karamihan po dun sa dito, mga alat yan, ay itatapon natin. Either kung nasa bakuran ko kayo, pwede nyong ano sa lupa, ihukay sa lupa yan. Para yung mga ano dito, sample mga ganito, hindi nalilipat. May mga leaf miner or may mga sakit na ganito, gaya nito. Nakita natin. So para hindi na kumalat, hindi na pupunta dun sa tanim. Yan. Yan yung itsura po niya mga farmers. May nakita tayo may mga kunting sakit sa dahon. So ito dapat ano natin, ihukay po natin yan. Yan. Tapos yung mga ganda lang, tanim natin sa medyo mas malayo. Yung mga sucker po. Gaya po ng mga ganun. Sinampol ko sa ilalim po niya. Para continuous lang yung pagtatanim natin ng kamatis para hindi na kayo magtatanim ng mga buto. Ilang ano lang naman yan, lalaki na yan. So flowering stage na po ito mga farmers. So itong tanim po natin ng kamatis ay organic na tomato po ito. At galing po sa palengke yung buto po niya, yung mga inulam natin sa pinipili, yun yung tinanim ko po mga farmers. So ito pong klase po ng kamatis po na ito, yung mahaba po ito. Yung talagang lumalaki siyang gumagano, kaya may stick siya diba? So ayan lang mga farmers, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, bye bye.